kung hindi man ako makauwi, magpapakamatay na lang ako dito kahit paano mauwi ang aking katawan, pangkay sa atin sa Pilipinas. Nagtrabaho sa Saudi para sa kanyang pamilya, pero saka pa lang daw siya nakatikim ng 5-star hotel nung tinulungan ng administration ni President Roddy Duterte. Unang-una, balikan natin ang mga ginawa ni President Roddy Duterte para sa ating mga OFW. 10 years passport. Ginawa po niya yan. Hindi na po dagdag sakit sa ulo ng ating mga OFW. Hindi na po sila nahirapan renew every 3 years, 5 years. Ngayon po, 10 years po para po bigyan ni Pangulo Roddy Duterte na mas maluwag ang ating mga OFW na hindi na po yan sakop ng kanilang mga problema kung sila po ay mag-abroad. Pangalawa, ginawa po ni President Roddy Duterte ang Department of Migrant Workers para po lahat ng problema ng ating mga OFW isa na lang, hindi po sila pinapakapasan. Magandang gabi po sa ating lahat at magandang araw po sa ating mga OFW. Isa rin po ako OFW advocate at dahil sa mga kwento nila, mayroon din ako ikukwento. Ito po ay napaka-critical na sitwasyon ng ating isang OFW. Ito po si Tatay Pipito. Senior citizen na to. Kukuha ko pa rin yung senior citizen. Mayroon siyang diabetic. Bedridden siya. Hindi siya makakita. Kasi diabetic nga. So tumawag siya sa akin, may isang tao na nakakonect sa akin at pinakiusapan. Kasi tumawag na si tatay sa iba-ibang mga advocates, lalo na mayroon isang sikat dito sa atin sa Pilipinas, pag mayroong mga problema sa abroad, siya tinatawagan, hindi siya tinulungan. So ang ginawa ko, nung na-connect sa akin, tinawagan ko ang office ni Senator Bongo. Then kinuning ako sa DMW, kinausap namin, si Tatay Pipito, almost 30 years siya nagtrabaho sa Saudi. So ang gusto niya, pakiusap niya sa akin, nung nakausap ko siya sa messenger, sabi niya, makita ko lang ang aking asawa at anak, pwede na ako mamatay. So yun ang kumurot ng puso ko, kaya talagang pinilit ko makausap si Senator Bongo para matulungan kami at mapauwi si Tatay Pipito. So, nung nagawa namin yun, inasikaso ng DMW, nakauwi na si Tatay Pipito rito sa Pilipinas, sinalong ko siya sa airport. Alam niyo po, sabi niya, sa maraming tao na hiningian ko ng tulong, sa panahon lang po ni President Roddy Duterte, napansin ang aking hiling. At umiyak siya sa airport. Sabi ko, tatay, kasi COVID yun 2001 ata, after COVID lang. Sabi ko, tatay, after ng swab test mo, kung negative ka na, uwi ka na ng Cebu, kasi taga Cebu to eh. So, dinala namin siya sa Sofitel kasi doon pinadala ng OWA sa Sofitel. Tumawag ulit sa akin. Umiiyak na naman. Sabi niya, maraming salamat sa tulong ni PRR at tulong mo. Dahil sa tagal ko sa Saudi Arabia, ngayon lang ako nakatikim ng 5-star hotel. Sipin niyo po yun. Nagtrabaho sa Saudi para sa kanyang pamilya, pero saka pa lang daw siya nakatikim ng 5-star hotel nung tinulungan ng administration ni President Roddy Duterte. After noon, after 1 week, negative na siya sa swab test niya, pinauwi na ng Cebu. Tinulungan din natin doon. Pagdating ng Cebu, binigyan natin siya ng livelihood niya, sari-sari store, binigyan natin siya ng 10,000 cash para mayroon siyang pang-start sa kanyang bagong buhay, sa kanyang anak at sa kanyang asawa. Alam niyo po, after 1 month, yung taong hindi makalakad, bulag, diabetic, humahawak na po ng bola. Nagbabasketball na ako. Nakakatuwa eh. Kasi sa panahon ni PRR, yung ating mga OFW, binigyan ng halaga. Ito pa, mayroong isang bongbong sarado, hindi sinusweldoan, tumawag din sa akin. Natulungan din natin. Binisita ko siya kasi humingi sa akin ng nebulizer para sa kanyang anak na may sipon, may ubo. Binisita ko.
Ang nakakalungkot, may isang lalaking umiyak lumapit sa akin. Sabi niya, Sir Coco, maraming salamat. Sabi ko, di ba ikaw binisita ko, ba't ibang umiiyak? Sabi, Sir, yan po yung tinext ko sa'yo na tinulungan po ninyo, na linapit niyo sa DMW, na yan ang nag-message sa kanya na, Tay, kung hindi man ako makauwi, magpapakamatay na lang ako dito, kahit paano mauwi ang aking katawan, pangkay, sa atin sa Pilipinas. Yun ang iyak niya. Oh, sabi niya, Sir Coco, yung pong anak ko nag-message sa akin na magpapakamatay, uuwi na po siya ngayong Sabado na buhay. So yan po ang ginawa ni President Rody Duterte para sa ating mga OFW, kung bakit ang ating mga OFW ramdam po ang ating mahal na President Rody Duterte. Ano bang mga solusyon ginawa niya sa atin? Bilang OFW advocates, ramdam ko po ang ating mga OFW. Unang-una, balikan natin ang mga ginawa ni President Rody Duterte para sa ating mga OFW. 10 years passport. Ginawa po niya yan. Hindi na po dagdag sakit sa ulo ng ating mga OFW. Hindi na po sila nahirapan renew every 3 years, 5 years. Ngayon po, 10 years po para po bigyan ni Pangulo Rody Duterte na mas maluwag ang ating mga OFW na hindi na po yan sakop ng kanilang mga problema kung sila po ay mag-abroad. Pangalawa, ginawa po ni President Rody Duterte ang Department of Migrant Workers para po lahat ng problema ng ating mga OFW isa na lang, hindi po sila pinapasa-pasa kung saan-saan. Ganyan po ang serbisyong binigay ng ating mahal na Pangulong President Rody Duterte para sa ating mga OFW. Hindi po niya pinabayaan dahil alam po ng ating mahal na President Rody Duterte, ng ating mga OFW, ayaw po yan pumunta ng abroad kung mayroon pong trabaho dito sa Pilipinas. Bakit? Isipin mo, kung ikaw may asawa at may mga anak, iwanan mo yan for 2 years bago ka makabalik sa Pilipinas. Lumalaki ang mga bata, hindi mo alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Paano gusto nilang umuwi sa Pilipinas? Hindi sila makauwi sa Pilipinas kasi wala silang pagkakitaan. Walang pang-aral sa mga anak. Walang pangbayad sa pagkain. Walang pangbili ng pagkain. Kaya pag tinanong mo sila, ang ating mga OFW, ano palaging sagot sa atin? Kung may OFW pamilya kayo na sa abroad. Nay, Tay, kumusta na po kayo dyan sa abroad kung saan kayo? Anong sagot? Okay lang po kami dito, Nak. Okay lang po kami dito, Nay, Tay. Hindi nila masabi na umiiyak sila habang nag-o-okay sila sa inyo. Dahil andun daw sila sa isang kwarto, kumakain ng noodles, masaya na sila. Iniisip nila, mas lalong kawawa ang kanilang pamilya pag umuwi sila sa Pilipinas na walang trabaho. Kaya mayroon akong nakausap, nakasalubong ko to sa Nueva Ecija. Sabi niya sa akin, alam mo sir, lumaki na po yung mga anak ko, nag-high school na po, yung bunso ko po, nag-elementary na. Hindi ko na po kilala ang kanilang mga ugali. Hindi ko na po kontrolado ang kanilang mga ugali. Dahil hindi po ako nagpalaki sa kanila. Yan po ang masakit sa amin, pero kailangan namin gawin para po rin din sa kanila. Pero ating mahal na Pangulong Duterte, para po mas pamapabilis ang serbisyo ng OFW para sa kanilang pamilya, pang magpadala ng pera, kinreate po niyang OFW Bank. Para po sa ating mga OFW yan. Isipin po ninyo, ang ating mahal na Pangulong Duterte, pinahaba ang passport, naggumawa ng Department of Migrant Workers para lahat ng problema ng ating mga OFW andoon. Nila asikasuhin. Pagpadala ng pera, nag-create din sila ng OFW Bank para mas pabilis ang magpadala ng pera sa kanilang pamilya. Ganyan po ang malasakit ni President Rody Duterte sa ating mga OFW. At pang-apat po na ginawa ng ating mahal na Pangulong Rody Duterte sa mga OFW Hospital. Alam niyo po, napakahalaga po sa mga OFW ang OFW Hospital. Bakit?
For example, meron akong kasama, advocates din to, OFW. Nung hinatid daw siya ng tatay niya sa abroad, sa airport, mag-abroad siya, malakas pa po siya. Ang tatay pa daw niya nag-drive para ihatid po sa airport. Pero nung panahon na siya ay gusto nang bumalik sa Pilipinas, wala na po ang kanyang tatay. Ibig sabihin, siya tumanda na rin. So ibig sabihin, kung 20 years old siya, umalis sa Pilipinas para mag-abroad, pagpalagay na natin ang edad niya nasa 50 na pagbalik sa Pilipinas. Ubos na po ang kanyang energy, lakas at oras sa abroad na hindi po niya nakasama ang kanyang tatay. So ngayon, yung OFW Hospital, ang purpose sana niyan, lahat ng ating mga OFW na may sakit, sila dapat ang priority doon sa OFW Hospital. Ganyan po ang malasakit ni PRRD para sa ating mga OFW. Kaya natin binabalikan ng mga ganitong kwento. Mga batas ginawa ni PRRD tulad ng pinahabang passport, DMW, OFW Bank, OFW Hospital. Lahat po yan napaka-importante sa ating mga OFW. Ngayon, tingnan natin kung ano ba ang ginawa ng kasalukuyang administration para sa ating mga OFW. Meron ba? Wala. Tinakot pa. Tinakot pa. Alam po ninyo, sa dami kong nakausap mga OFW ang sinasabi nila, sana bumalik na si tatay. Dahil kay tatay lang namin naramdaman ang totoong serbisyo at pagmamahal para sa ating mga OFW. Kaya po sa amin sa PDP Laban, bilang chairman ng Migrant Filipinos, sana po, gusto ko yung 20% discount na sinabi kanina ni Commissioner, na sana po ang ating mga OFW, mayroon lang silang card, katunayan na OFW sila. Binigyan nga senior citizen binigyan nga PWD. Ang ating OFW na sumusuporta ng ekonomiya ng Pilipinas, wala silang ganong pagkakataon na mayroon silang i-recognize man lang ang kanilang tulong sa ating bayan. I-recognize man lang na sila din ay nakaka-avail din sila ng 20% discount sa kanilang pag-uwi sa Pilipinas kasi hindi naman sila palagi dito. So sana sa atin sa PDP Laban, Secretary, masama natin yan na magkaroon din ng 20% discount ang ating mga OFW. Maraming salamat po. Alam niyo, may problema po tayo dyan. Alam niyo ba ang nawawala sa coffers ng government because of the VAT? Wala pa yung discount, ha? Yung VAT exemption lang ng senior citizen is 77 billion a year. So mahirapan siguro tayo kung busy ang apro pagka binigyan.